Magandang araw po. Makinig po tayo patungkol sa warrant arrest na yan. Para malinawan po tayo, isa pong batikang abogado dito, Atty. Ben. Po, ayan natin siyang magpaliwanag. Hindi tayo nag-abogado sa ating knowledge, kundi sila dapat masigit silang marunong. Ganun po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kumpanyeros, kumpanyeras, followers at subscribers ko dito po sa YouTube channel. Ako po ang lingkod, si Atty. Rene Bueno. Alam niyo po, medyo nag-trending itong usapin tungkol sa napipintong paglabas ng warrant of arrest laban kay Vice Presidente. Viral to dahil doon sa kaso ng sinampa na grave threats dapat sa kanya, sa mga pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. So, ang katanungan dito at ang nagiging argumento, debate ng ating mga netizens ay hindi ba't itong si Vice President ay tulad din ng ating Presidente na mayroong immunity card, no? Mula sa mga criminal cases. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal o arestuhin habang siya ay nakaupo bilang Vice Presidente. Parang sinasabi tuloy dito ng kampo o ng Vice Presidente ay impeachable official ako. Hindi nyo ako pwedeng kasuhan sa Sandigan Bayan habang ako po ay sitting Vice President. So tuloy, marami ang nagtatanong sa akin, totoo ba yan, attorney? Hindi ba siya pwede talaga na sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan? Kasi ongoing ang impeachment trial laban sa kanya. Hindi din siya pwedeng arrestuhin, di ba? Sasagutin po natin yan, alamin natin at bibigyan natin ng legal basis ang ating paliwanag sa episode na ito. So, ang tanong is that sino ba talaga ang merong VIP pass, no? Na hindi mo pwedeng kasuhan habang siya ay nakaupo bilang isang public official sapagkat siya ay nag-e-enjoy ng immunity from suit. So, unawain natin kung ano ba itong tinatawag na immunity from suit. Ito ay trending na trending ngayon at marami ang ito ay pinag-uusapan dahil dito sa hinaharap ng mga kaso ng Vice Presidente. So, sa madaling salita po, ang immunity from suit ay parang parang invisibility star kay Super Mario. No? Pag may immunity ka, kahit anong ihagis sa iyong kaso o kahit anong asunto pa yan na isasampa laban sa iyo, tatalbog lang yan. Pabalik dun sa naghagis. Hindi ka pwedeng sampahan ng kaso sa korte habang nakaupo ka sa pwesto. Pero ang tanong is ganito. Sino ang may-ari ng VIP? Only immunity. No? Yung itong only immunity pass sa Pilipinas. Ano ba ang sinasabi ng batas? Okay, ganito po yan. So, ayon po sa ating 1987 Constitution at sa pamosong kaso, ito, alam na alam ninyo to dahil bago itong kaso na to, itong kaso ni De Lima versus Duterte. Okay? Iisa lang po ang may hawak ng VIP card na ito, yung immunity from suit. Walang iba kundi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang Presidente lang ang merong immunity from suit. So ang tanong siyempre, bakit yung Presidente lang? Kasi po ang Presidente ang Chief Executive. Siya po ang Head of the State at siya po ang Commander-in-Chief. Okay? So, ibig sabihin, ganyan ang mga pwestong hinahawakan, super busy yan. Super busy si Presidente. Kung araw-araw siyang papadalhan ng subpoena o ipatatawag sa piskal dahil sa reklamo ng kapitbahay na maingay ang video, okay? So, paano natatakbo ang bansa? Kaya binigyan siya ng konstitusyon ng shield para makapokus sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Nandiyan dyan yung immunity from suit. So, siyempre, para tuloy-tuloy ang serbisyo sa bayan at walang istorbo kung
aasarin mo yung presidente, di araw-araw, kung ilang libo yung asar kay presidente, di araw-araw may kaso yun, di araw-araw nakipiskal yan. Ako po, ano mangyayari sa pinuno ng bansa at sa ating bansa. Okay, so paano yung vice president? Meron ba yan? Ayon po sa batas, wala pong immunity ang vice-presidente. Okay? Ang ganito yun, optional lang ang trabaho ng vice-presidente ayon sa saligang batas. Alam niyo po kung hindi yan po pagkakatiwalaan ng presidente na bigyan ng isang cabinet post o posisyon, ang main constitutional function lang ng vice-presidente ay mag-intay na ang presidente ay no? Mag-iintay yan ang kapalaran ng presidente kung kailan nakakyat sa taas. Noong araw, natatandaan ko yung dati kong boss, no? Isang very high official of the land before. Sabi niya, itong vice mayor ko mahina manalangin to. Hindi maging mayor. So dito, bakit ka bibigyan ng immunity kung wala ka namang ginagawang napaka-critical araw-araw trabaho na pwedeng ma-distract yung trabaho mo dahil dito sa kaka-attend sa mga trial, sa investigation. So, walang dahilan para bigyan ka ng immunity from suit. Kaya kung sinasabi ng mga abogado ni Vice President na may immunity from suit siya, kasi impeachable official siya, mali po. No? Ang interpretation na yan. Sa aking palagay, sa aking pananaw, mali po yung interpretation na yan. Malugtog na logic po yan. No, parang sinabi mo dahil may ticket ako sa sinahan, no, dahil may ticket ako sa sinihan, libre na din dapat ang popcorn at soft drinks ko. Iba po ang sitwasyon ng presidente. Iba po ang sitwasyon ng vice-presidente at ng other impeachable official. So, ikumpara po natin yung impeachment. No? Yung impeachment case versus the criminal case. Magkaiba po yung mundo na yan. No? Magkaiba ang laro ng impeachment at ng isang criminal case. So, tingnan po natin. No? At ano ba ang sinasabi ng Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution? Okay? Sino po ba ang mga impeachable officials? Dito po sa provision na nasabi ko sa ilalim po ng ating saligang batas, ang mga impeachable officials po ay unang-unang nakalista dyan, ang ating presidente. Pangalawa po sa listahan, siyempre, vice-presidente. At pagkatapos, lahat ng justices ng Korte Suprema. Mula sa Chief Justice hanggang doon sa ika-15 miyembro ng ating Korte Suprema. Kasi ang Supreme Court, lahat-lahat yan, 15 yan, justices na yan At siya yung pinuno, siya yung Chief Justice. At ang susunod dyan, yung mga members ng Constitutional Commission. Ano-ano ba yung mga Constitutional Commissions? Ayan dyan yung Commission on Elections, andyan yung Commission on Audit, at yung Civil Service Commission. So, bali tatlo yan, yung mga Constitutional Commissions na nakasaad sa ating saligang batas. At ang pinakahuli ay yung ombudsman. So, lahat yan habang nakaupo yan, no, ang pwede lang dahilan para tanggalin sila is through impeachment. Okay? Sinasabi sa batas na sila ay pwedeng matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment dahil sa mga kasalanang tulad ng memorize na itong grounds na ito culpable violation of the Constitution, treason, wala nang gera dito, hindi kasali yan, bribery, graft and corruption, high crimes o kaya yung betrayal of public trust. Okay? Pero pakinggan nyo ng mabuti ang Section 3 o intindihin nyo ng mabuti ang Section 3, Paragraph 7 ng Article 11 ng ating pong 1987 Constitution. Ang sabi dito, judgment in cases of impeachment shall not extend farther than removal from office. Okay? So, ang kasunod dito, sabi dito is but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution
trial, and punishment according to law. Yan po ang sinasabi ng ating saligang batas. So, paliwanag natin ng mabuti para mas malinaw, no? Sa ating mga amigos at mga amigas, ano po ang ibig sabihin nitong probisyon ng batas na aking binanggit sa simpleng Tagalog. Okay? Ang sabi dito sa Tagalog, ang impeachment po ay isang political process. Ang hatol lang dito ay matanggal ka sa pwesto at maban ka na habang buhay sa gobyerno. Hindi ka na pwedeng ma-appoint, hindi ka na pwedeng ihalal sa anumang posisyon sa gobyerno. Kahit kagawad ng barangay, hindi ka na pwede. Oh, dito, sa provision na to, sinabi, hindi ka ipapasok sa kulungan, no? Sa impeachment trial. Walang NBA clearance status na masisira doon. Ang gagawin lamang kung ikaw ay convicted, tanggal, ban ka na sa gobyerno. Wala ka ng pwestong pwedeng tawakan sa pamahalaan. Okay, so, ang criminal cases sa Sandigan Bayan ay isang judicial process. Ang habol naman dito ay makulong ka, mabilanggo ka, at magbayad ka ng piyansa o kaya multa. Okay? So, yan yung judicial process. Ibig sabihin, magkaibang laro sila. Magkaibang lane sila. Hindi porke may impeachment trial sa Senado, ibig sabihin, titigil ang mundo ng Sandigan Bayan, titigil ang mundo ng ombudsman, o ng mga regular courts. Hindi po. Hindi po gano'n ang kaso, no? Sa kaso ng mga impeachable officials. Except for the president. Okay? Ngayon ang tanong, pwede bang sabay? Ito yung madalas pinag-uusapan Pwede bang sabay ang impeachment at kaso sa Sandigan Bayan? Okay? Isang political court, isang regular court. Okay? Special court, Sandigan Bayan. So, isipin niyo ito. Pwede bang sabay ang trial sa Senado? Tapos, papanatan mo ng trial sa Sandigan Bayan? And in this case, yung kaso ng graft, plunder, o kaya sa regular trial court sa RTC. Pwede ba yan? Okay. Anong sagot? Opo. Pwede po na pagsabayin ang trial sa Senado, sa RTC, sa Sandigan Bayan. Wala namang sinasabing pinagbabawal yan. No? Walang tinatawag dito na double jeopardy. No? Dahil hindi naman dalawang magkaparehong kasong kriminal ang pinag-uusapan. At wala din po ditong sinasabing prejudicial question. Kasi hindi kailangang hintayin ng Sandigan Bayan o ng hukuman ng hatol ng Senado bago sila magdesisyon kung may nakuha ka bang pera sa pondo ng bayan. Okay? Maliwanag yan. Kasi political yung isa judicial. So, pwede mo pagsabayin yan. Malinaw. So, isipin nyo malinaw yan. Okay. Ang Sandigan Bayan, sa ilalim po ng Republic Act 3019 o yung tinatawag nga nating Anti-Graft and Corrupt Practices Act at yung PD 1606 ay meron pong exclusive na power o may eksklusibong kapangyarihan na litisin ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Anong nasasakupan? Mula po yan sa salary grade 27 at pataas. Matataas na posisyon na yan. No? So, kung saan kasama dyan ang vice presidente, kasi mataas ang grado, salary grade ng vice, no? At pwede silang kasuhan ng pagnanakaw o korupsyon. Okay? Tumapunta niyan sa Sandigan Bayan. So, pero yung salary grade below 27, hindi Sandigan Bayan yan sa regular courts ng punta ng ayan. Okay? Halimbawa, habang dinidinig sa Senado ang impeachment laban kay Vice President, ang Ombudsman naman ay maghahain ng information sa Sandigan Bayan.
Yung information, ito yung formal complaint, no, to be filed or that will be filed by the Ombudsman. Information po ang tawag doon sa complaint sheet na isasampa sa Sandigan Bayan. Legal term is yan. So, pag sinampa yung information sa Sandigan Bayan, no, so si Sandigan naman, Bayan, ay titimbangin lahat ng ebidensya. Okay? So, sa Senado, ano mang ginagawa? Sa Senado, ang tinatanong dyan, o ikaw, impeachable official, fit ka pa ba maging vice-presidente? Okay? Sa Sandigan Bayan, ganito uli ang tanong, may ninakaw ka ba? O ginamit mo ng mali ang pondo? So magkaiba yan ha, may ninakaw ka ba? O ginamit mo ng mali ang pondo? Parang technical conversation na labas, mali ang paggamit ng pondo. Okay. Magkaibang tanong, magkaibang korte, pwedeng pagsabihin, pwedeng pumalo ng sabay. Walang problema, mga amigos, mga amigas. Okay? Pero wait, no? Mayroon tayong dito plot twist, no? Dito medyo magiging tricky ang ating batas at jurisprudence, no? Katulad po nung kaso ni De Caros versus Sandigan Bayan at ng Mark Copper Mining versus Garcia. So medyo may plot twist. Ayon po doon sa jurisprudence, ang impeachment ang exclusively sole method para matanggal sa pwesto ang isang impeachable official habang nakaupo siya. So, exclusive yan. Pwede mo lang tanggalin yan sa pwesto, no, through an impeachment. No? Yung mga nabanggit ng official kanina na nakasulat, nakalista sa ating saligang batas. No? Ibig sabihin, pwedeng magpatuloy ang investigasyon ng ombudsman. Walang ahadlang dyan. Walang pwedeng umadlang dyan. Pwede mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. No? At kung available naman na issue ng warrant of arrest, pwede naman magpiyansa. Diba? Pwede magpiyansa yan kung available evidence. Okay? So, arestuhin ka ng Biyernes ng hapon. Tapos na si Judge. Umuwi na, walang pipirma ng warrant. O, edi magbakasyon ka ng Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, Linggo ng gabi. Hintay mo yung Lunes. Tapos mag-file ka ng motion. No? Or motion to pay. Okay? So, kasi available naman siya. Okay? So, pwedeng magkaroon ng marathon trial at maglabas ng desisyon. No? Or conviction ang Sandigan Bayan. So, pwede yan. Pwede sila maglabas ng desisyon. Pwede sila maglabas ng conviction ng Sandigan Bayan. Okay? So, pero ito yung pinakamalaking pero. No? Okay. Kung ang ipapataw ng parusa ng Sandigan Bayan ay removal from office, pagkakatanggal yan sa pwesto, no? O preventive suspension, no? Hindi mo na ito pwedeng ipatupad agad-agad habang nakaupo pa siyang vice-presidente. So, pag-usapan natin, bakit? No? Kasi nga, kung pwedeng suspindihin o tanggalin ng Sandigan Bayan ang isang vice-president ng ganun-ganun na lamang, para mo na rin pinaliwala ang posisyon ng impeachment sa konstitusyon. So, kaya mga amigos, mga amigas, anong mangyayari dito? Kapag yan ay nagsabay-sabay na isinampa sa Sandigan Bayan sa regular trial courts, tapos nagkakaroon ng impeachment trial. So, ano mangyayari? So, tutuloy ang kaso sa Sandigan Bayan. Okay? Tutuloy ang kaso sa regional trial. Tingnan mo, kasi yuyo ko siya. Pinigilan ko na. Nakapigil na, oh. Maanda na naman. Amigas, anong mangyayari dito? Kapag yan ay nagsabay-sabay na isinampa sa Sandigan Bayan sa regular trial courts, tapos nagkakaroon ng impeachment trial. So, ano mangyayari?
So, tutuloy ang kaso sa Sandigan Bayan. Okay? Tutuloy ang kaso sa Regional Trial Court. Kung makonvict siya habang Vice President pa siya, ang parusang pagkakatangkal sa pwesto o pagkakakulong ay mag-aantay sa pintuan ng kanyang opisina. Sa sandaling excuse me. Nel, ayaw mo pang mag-inis 1 oras pa kayo bago uwi. Okay. So sa sandaling matanggal siya via impeachment sa Senado o matapos ang kanyang 6-year term bilang vice-presidente, kakalbuhin at ipapatupad na ng Sandigan Bayan ang parusa sa kanya. Parang ano lang yan eh. Parang online shopping. Tama, tita. Order ka, confirm. Order, confirm na. Ayan. Hintayin mo na lang ma-deliver pag nag-expire na ang term mo. Okay? So, parang naging Shopee patuloy ang kaso ng impeachable official. So ano ang mangyayari? So, ulitin natin, ang presidente lamang ang nag-enjoy ng immunity from suit at ang other impeachable officials katulad ng Vice Presidente, ng Justices of the Supreme Court, Constitutional Commission's members, yung Ombudsman, ayan po, sila po ay wala pong immunity from suit dyan. Only the President enjoys immunity from suit. Okay, so walang constitutional protection ang Vice Presidente laban sa mga kasong kriminal o sibil habang nakaupo siya. So, maliwanag po ba? No? At palagay ko naman naintindihan na ninyo at sa sobrang Tagalog ang ginawa nating pagpapaliwanag dito ay malamang yakang-yakan nyo nang i-discuss din ito sa inyong mga kasama at sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga miyembro ng pamilya kapag ang pinag-uusapan na yung impeachment ng Vice Presidente. No, kaya kung ayaw nyo mag-explain sa mga kaibigan ninyo, sa kapamilya ninyo, sa tabarkads ninyo, abang gawin nyo na lang, i-share ninyo itong video ko na ito sa kanilang mga Facebook, sa kanilang mga YouTube channel. So, nagbigyan tayo ng kaliwanagan. Wala talaga. Kahit yung nagpapaliwanag sa media na meron daw siya kung ini-impeach siya, dapat hindi pwede pala. So, maliwanag po, ano? Ang presidente lamang ang hindi pwedeng gawin hanggat siya po ay nagpapangsyon bilang presidente. Ito pong yung kaibigan ni Jesus, Brother Manny Mongisa, ang katotohanan laban sa masama. Ayon sa Biblia. Amen. God is good. O